nakahanap pa rin tayo ng lugar. Amen. I'm so excited. Saan kaya tayo sa susunod na? Saan kaya tayo sa susunod na na Sunday? But the Lord is so good. Amen. You know, I always like having prayer sa Panginoon. Sabi ko, Lord, why you are allowing us to experience this kind of scenario sa buhay namin as a church. And alam mo, ang sagot lang lagi ni Lord sa akin, katahimikan. Amen. Katahimikan. Na para bang ang dealing sa akin pagbawal ang lugar hindi ka na ba magsi-service? Kailangan ba naka-aircon ka lang para mag-service ka, di ba? So today, I would like to invite all of you to stand up as we read the word of the Lord from Exodus chapter 15, verses 22 to 27 says here, Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Sur. For 3 days, they were troubled in the desert without finding water. When they came to Marah, they could not drink its water because it was bitter. That's why the place is called Marah. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink, or what are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling instruction to them, and put them to the test. He said, If you listen carefully to the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention in His commands, and keep all His decree, I will not bring you any of the diseases I brought on the Egyptian. For I am the Lord who heals you. Then he came to Elim, where there 12 spring and 70 palm trees, and they camped there near the water. Can we just close our eyes and let's have a moment of prayer. Father, we bless your name. We magnify your name, Lord God. Thank you for your word. Mangusap ka po sa aming lahat. I know na nasa lugar po kami na pwedeng kaming madaling ma-distract. But Lord, let your Spirit give us wisdom, give us knowledge as we listen to your word. Lord, sa lahat ng nakikinig, bigyan mo ng puso na kayang tumanggap sa iyong mga salita. Not only to this place, pwedeng nakapaligid sa amin, Panginoon. Lord, I pray that you speak to them, you talk to them. And Lord, as we listen to your word, as we meditate the word that you have today for us, tulungan mo kami, Panginoon. Hindi ako ang makita, kundi ikaw ang maparangalan sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Again, let me just give you a background about this passage. Ito pong passage na to, nakatawid na po sila sa Red Sea. If you remember na tumawid po sila sa Red Sea, hinati po yun ng Panginoon at dumaan po sila in a dry ground. Ibig sabihin, tuyo talaga yung pinagdaanan nila. And let me just give you a point of view, possible or maaari, first time talaga nilang ma-experience yung what happened to the Red Sea. So pagtawid nilang ganyan, alam talaga nila, it is the Lord. And you know what, nung pagbinasa natin yung mga upper verses, sa sobrang amazed nila sa ginawa ng Panginoon, wala silang ginawa kundi mag-praise and worship. Are you still here? Sino dito dahil sa sobrang buti ng Diyos sa buhay mo, talagang mapapaawit ka ng papuri? Kaya nga po, pag pinag-usapan natin tong mabuti, one of the character doon, si Miriam, ang dami niyang nagawang song. Because of the goodness of God. Talagang nakanta niya lahat. Even the Israelite, kumanta sila ng kumanta. If I'm not mistaken, kumanta sila hanggang sa gusto nila. Kaya lang, sino dito pag kumakanta ka, pagkatapos mong kumanta, uhaw na uhaw ka? Amen? Kanina pagkatapos natin kumanta, lahat kayo nagpuntahan doon. Sabi ko, buti nilang nag-reserve tayo ng tubig. Nakakauhaw kumanta. How much more these people from the dry land, and here's come ito sa desert na to, tuyong-tuyo, mainit na mainit, tapos kumakanta sila. So nakakatuyo talaga ng lalamunan. But listen to me, they sing song or they make a praise and worship to the Lord because they are blessed. Are you still here? But the problem is,
yung pagpunta nila doon, imagine mo, 3 days kayong naglalakad, 3 days kayong nagpe-praise and worship, kumakanta, tapos wala kayong makitang tubig. Are you still here? Are you still here? Tapos, eto na, as they go to the desert, they found the place what we called Mara. Sabi nyo nga, Mara. Walang kasunod yan ha. Baka naabutan nyo kasi yung Clara eh. So, walang kasunod yan. So, sinasabi, Mara was a place kung saan meron naman siyang tubig, pero bitter. Meron naman siyang tubig, pero mapait. Andyan po ba kayo? So ikaw, uhaw na uhaw ka, tapos kanta ka ng kanta, bless na bless ka sa ginawa ng Panginoon, tapos nung bless na bless ka sa ginawa ng Panginoon, biglang may tubig, here comes the water, and you drink to that water. Pag inom mong ganyan, pwah! Why? Kasi mapait. Are you still here? Sino dito kumakain ka ng ampalaya? Hilaw. Kasi pag niluto yun, medyo nababawasan na yung pait eh. But how about kapag kinain natin siya ng hilaw? Doon natin masasabi, this is what we call ampalaya. Diyan ba kayo? So that's what happened. So pag inom nila ganyan, uhaw na uhaw sila, uminom sila lahat. Tapos, alam mo yun, bless na bless sila sa Panginoon. But nung nalasahan nila yung water, you know what they did? They complained to Moises. The word is, ang sabi doon, they grumble. Nagreklamo sila. Sino dito, pagkatapos mo mag-praise and worship, tapos bigla mo siya, ano ba yan, ang init? Are you still here? Hello? Sino dito biglang, binless ka ni Lord ng financial, tapos nung binigay, so, ano ba yan, Lord, kulang? Are you still here? Are you still here? Amen. So sinasabi sa atin, these people, they experienced for the first time the Red Sea. Paghati ng Diyos sa Red Sea, nakadaan sila sa dry land, and because they are so blessed for what the Lord has done, ang dami nilang kantang kinanta. Pero nung wala na silang tubig, nagreklamo sila sa halip na kumanta. Are you still here? And here comes a leader, Moises. Wala siyang magawa, so he cried out to the Lord, Lord, these people. Sabi ng Panginoon, nakita mo yan? May wood dyan, piece of wood. Okay? Itapon mo yan dun sa tubig, tapos uminom kayo uli. So tinapon ni Moises, tapos uminom uli sila. Ang sabi, hindi ko ma-define kung anong lasa eh. Kasi mula sa matamis, di ko ma-define kung anong lasa. Ang sabi ng Bible, nung tinikman nila uli, fit to drink na siya. Naging energy drink na siya. Fit to drink. Sabi niya, fit to drink. Hindi, ibig sabihin, pwede na siyang inumin. Are you still with me? Are you still with me? That sometimes, here's the scenario, the Lord is putting us or broughting us into the situation, in the circumstances na pwede talaga tayong mag-complain. But God can turn this situation for us to be fit, or that situation to be fit for us. Are you still here? Na minsan, dinadala talaga tayo ng Diyos sa isang sitwasyon. Yeah, we are blessed. We experience the goodness, the kindness of God in every aspect of our life. Pero whether you like it or not, dumarating yung circumstances na ayaw mo to, kaya sa halip na masasabi kang, praise the Lord, ang masasabi mo, again? Again, Lord? Here we come. And that's the reason why the Lord gave a ruling or gave an issue and a commandment that they need to follow. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, if you listen or if you carefully listen to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command, keep all these decrees, and I will not bring you any of diseases I brought on Egyptian, for I am the Lord who heals you. Ngayong araw na to, join me in our message entitled, Jehovah Rapha. When we say Jehovah Rapha,
Hindi yan yung kakilala nyo ha. When we say Jehovah Rapha, the Lord who heals. Sino dito kailangan mo ng kagalingan? Amen. The Lord is the one who healed us. Amen. Let me just highlight the verse. Ang sabi niya, verse 25. Ang sabi niya doon, there is the Lord issue a ruling and instruction for them and put them to the test. Ang sabi, nagbigay daw ang Panginoon ng isang instruction, ng isang utos. At pagkatapos niya daw magbigay, guess to what? Nilagay sila sa test. The word test is actually from the Hebrew word nasa. Sila yung nagsasabi kung anong nangyari sa universe, ganyan. They are the NASA. No, when we say NASA, it was we called test. But in the Old Testament, they use the word NASA and has the idea of testing or proving the quality of someone or something, and doing so often through adversity or hardship. Are you still here? Sabi ng Panginoon sa kanila, okay, this is my rule, this is my command. Then after I tell it to you, I will put you to test or in the test. And the test is not easy. Kasi yung test is adversity and hardship. Ang test ay problema, pagsubok, mahirap na pagsubok. Okay, sabi ng Panginoon, you've seen what happened to the Red Sea. You've seen this water, bitter water into pit to drink. So ngayon, sabi ng Panginoon, dahil pinili ko kayo, dahil pinili ang bansang Israel, kailangan nilang mapatunayan na karapat-dapat sila sa Diyos. Kailangan nilang mapatunayan yung sarili nila that they are fit for the Lord. So what the Lord did for Him to test these people, nagkaroon ng tinatawag na NASA. Ang tawag natin doon, test. So ang Panginoon, dadalin daw sila saan? Dadalin daw sila ng Diyos sa isang pagsubok na kung saan masusubukan yung kanilang loyalty, yung kanilang pagmamahal, at hahayaan ng Panginoon na dumaan sila doon, at ang magtatagumpay doon ay mananatili at mapapatunayan na tunay na tapat sa Panginoon. Ibig sabihin, hinahayaan ng Diyos na dumaan ang isang matinding pagsubok sa buhay, ang isang sitwasyon upang ipakilala kung sino tayo totoo. Ibig sabihin, dahil sila ay piniling bayan ng Diyos, kailangan nilang dumaan doon. At tayo, dahil mahal natin ang Panginoon, ang nagsasabing mahal ang Diyos, ilalagay yan sa test. Are you still here? Sabi ng Jeremiah 17 verse 10 says here, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ibig sabihin po, when you say you love the Lord, sino dito mahal niya si Lord? Mag-ingat ka sa pagsabi ng Amen. Because ilalagay sa test ang taong nagsasabing mahal niya si Lord. Are you still here? Parang hindi na lang yata. Parang mamaya ako na lang yata sasagutin si Lord. So ibig sabihin po sa atin, when we say we love God, pag sinabi natin, Lord, mahal kita. Totoo ba? Sige nga. Dahil hindi mo pwedeng sabihin, Lord, mahal kita through your mouth and without action and without your full-hearted or your whole life. Kaya sabi ng Panginoon, I will search the heart and examine the mind. Totoo nga. And that's the reason why Apostle Peter reminded us in 1 Peter chapter 1, verse 7, sabi niya, the purpose of this trouble is to test your faith. As fire tests how genuine gold is. Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory, and honor to God. And this will happen when Jesus Christ appears again. Nang sinasabi sa atin, sige nga, mahal mo pala si Lord eh. Mahal pala natin ang Diyos. At dahil mahal natin ng Panginoon, dadaan tayo sa NASA. Dadaan tayo sa tinatawag nating adversity. Dadaan tayo sa tinatawag nating hardship. At dito, lalabas ang tunay na umiibig sa Diyos.
Are you still here? Pambira. Ang hirap namang mahalin ng Diyos. Kasi dadaan pala tayo doon. Sabi ni Pedro, magandang dahilan to. This is actually one of the opportunity para ipakita natin. So ang sinasabi ni Peter sa mga tao on his time, kapag dumaan tayo dito, ito ay patunay, oportunidad na mapakita natin hanggang saan mo kayang mahalin ang Panginoon. Hello? Hanggang saan natin kayang mahalin ng Diyos? Sinasabi ni Pedro na, total, mahal mo ang Panginoon. Total, sinasabi mo mahal si Lord. Dapat when you say you love God, you are also ready for the test. So God is giving us a test. Sana ganun lang kadali. Okay, test, mag-review tayo, ganyan. Review tayo, okay, kaya natin yun. Pero the test is not just a written test or oral test, but it's hardship and adversity. Dadaanan daw natin yun para lumabas yung tunay na ikaw. At kapag lumampas tayo sa test na yun, lalabas ang pinakamaayos at pinakamaganda at pinakamalalim na ikaw. Pero the enemy is also present in those time. Kaya ang Diyos, ang Panginoon, nagbibigay siya ng test. On the other hand, the enemy will give you a shortcut. Na parang sinasabi sa atin, bakit mo kailangan mahirapan kung may madaling daan? Bakit kailangan mo dyan dumaan kung pwede naman dito at hindi ka pa rin mawawala kay Lord? That sometimes it's easy for us to choose what is comfort, what is easy dun na daanan, kesa dun sa gusto ng Panginoon sa buhay natin. But the end of the story, a lot of people, they choose this, they choose that. You know what happened? It's a trap. It's not a shortcut. It's not a comfort, but it's a trap. So God is giving us a test, but the enemy is giving us a trap. Pwede ka talaga imagine mo, mahal mo si Lord tapos kailangan dumaan ka sa ganitong pagsubok. Mahal mo si Lord tapos, bakit mo ko hinahayaang dumaan dito, Lord? But here comes the enemy. This is the easy way. A shortcut. Di ka mahirapan, pero di ka mawawala kay Lord. But again, it's a trap. Are you still here? Naranasan niyo na ba yung mga sabi niya, maglakad na lang tayo. Malapit lang yan. Naranasan nyo na ba yun? Malapit lang yan. Tapos 3 oras ka na lumaan. Malapit na. Ayan o. It's a prank. It's a prank pala yun. Hindi yan trap. Ang sinasabi sa atin, makinig kang mabuti kapatid, dadaan tayo sa pagsubok. And that's the reason why this is the good thing about our God. He is Jehovah Jireh. Last week pinag-usapan natin that He is Jehovah Jireh. Na before you experience those things, before you've been there, before it happens, hey, listen to me, the Lord already seen it. Nakita na yun ng Panginoon at the Lord already prepare a provision for you so that pagdaan mo doon, handa na ang lahat, tadaanan mo na lang. Are you still here? But nang sinasabi sa atin ngayong hapon na to, na in every test, mabuti pa rin si Lord. Tanong mo sa akin bakit? Because He is Jehovah Jireh, meron siyang provision para sa ating lahat. Kaya nga pag dumaan tayo sa pagsubok, lalabas kung sino ang tunay na ikaw. Makikilala yon. Nakakalungkot kasi may mga taong ayaw. Hindi dahil sa hindi nila mahal si Lord, pero they really want the shortcut. Kaya nangyari, kahit anong gawin nilang pagkilala sa Panginoon, ang hirap nilang lumago. Ang hirap nila. Makikita mo, parang, nakaka-bless naman siya, pero parang, parang, Kaya sinasabi sa atin, highlights natin to. Sinasabi, bago ka dumaan dito sa test na to, you need to understand na merong instruction si Lord. Sometimes, willing tayo, parang, sige, gawin natin to agad, punta tayo agad dito, daanan natin to agad. Pero di tayo nakikinig kay Lord.
Gusto natin agad matapos ang isang sitwasyon. Gusto natin matapos agad ang isang bagay. Pero di natin nasusolusyonan at di natin nakikita kung anong gusto ni Lord sa buhay natin. And that's the reason why even you obey, even you go what the Lord wants for you, hindi mo nakita yung purpose ni Lord and you failed. Why? Kasi di ka nakinig sa instruction. Are you still with me? Balikan natin to. Sabi niya, so this is the test. There is a test. Sabi ng Panginoon, I will issue a ruling instruction for them and put them in the test. So meron muna daw siyang ibibigay na instruction, na ruling bago sila dumaan sa test. So ang galing ng Panginoon. Hindi kanya hahayaang dumaan sa lugar na yun. Hindi kanya hahayaang pumunta sa lugar na yun without knowing this instruction. And here's come the instruction. Number 1, for you to go to the test, you need to listen carefully. Ito yun. Huwag kayong magulat. Ako din, bigla akong nagugulat eh. Baka bigla akong maging Spider-Man dito, masalo ko lahat yan. Okay? So, una, listen carefully. Ang sabi niya doon, if you listen carefully to the Lord your God, do what is right in His eyes. Okay? Ang sinasabi, dapat daw makinig kang mabuti. Hello? Andito pa po ba kayo? Nakikinig po ba kayong mabuti? So there is a test, meron tayong dadaan ng nasa, at bago tayo dumaan doon, there is an instruction si Lord, kaya kailangan nating pakinggan. Paano mo malalaman that you are listening carefully sa Panginoon? You're doing what is right. Hello? How do I know na nakikinig ako sa Panginoon? How do I know na pinapakinggan ko ang Panginoon? You're doing what is right. Not just what is right, but what is right in His eyes. Kaya nga malalaman mo nakikinig ka sa Panginoon kasi sa gitna ng adversity, sa gitna ng problema, ng hardship, hey, listen to me, you still listen to the Lord. And you know what you are doing? You're still doing what is right. Madaling gumawa ng tama at mabuti kapag okay ka. Pero when you are in adversity, when you are in a problem, in a situation that it's so hard for you to carry, parang minsan ang hirap gumawa ng mabuti because what you want is umalis ka agad doon sa isang sitwasyon na yon. Are you still here? Kaya nga, ang sinasabi sa atin, Proverbs chapter 1, verse 5, a wise person will listen and continue to learn, and an understanding person will gain direction. Are you still here? So listen carefully. God wants us to listen carefully. How do I know that I am listening carefully? Kasi si Lord mismo ang magtuturo sa iyo kung ano ang tama at kung anong tama na dapat mong gawin. Nakaka-pressure ang mundo. Nakaka-pressure ng lahat. Are you still here? Pero if you listen to the Lord, if you listen to the Word of God, the Lord is good to lead you to do what is right. Why? Kasi bago ka pa pumasok sa test, the Lord already gave you the things that you need to do bago ka pumasok sa nasa na yon, kasi this is the test. Pangalawa, sabi ng Panginoon, pay attention. Ibig sabihin, pagkatapos mong makinig, madali sa yung sumunod. Meron akong inutusan eh. Sabi ko sa kanya, bili kang ice cream. Bili ka ng ice cream. Nagbigay ako ng favorite flavor ko. Sabi ko, Rocky Road, naisip ko, Rocky Road saka pistachio. Tapos ito na, dumating. Alam mo binili niya? Cookies and cream. Saan yung Rocky Road? Saan yung pistachio? Kala ko cookies and cream yung gusto mo eh. Wala ko sinabi cookies and cream. But listen, it's easy for us to obey when we listen carefully. Are you still here? Tingnan natin itong mabuti. Nagbigay ng instruction si Lord. This is the decree, this is the command. Madaling sumunod ang isang tao, madali sila sanang susunod kapag naiintindihan nila kung anong sinasabi ng Diyos kapag nakikinig. So ibig sabihin, kapatid, before kang ilagay ng Panginoon sa isang nasa, sa isang test, you should listen and you should obey. Ibig sabihin, bago kanya ilagay doon, bago tayo pumunta doon, magbibigay siya ng instruction sa'yo na kailangan mong gawin to do what is right.
Are you getting my point? So to do what is right, so pay attention, because when God give you a command to do what is right, you need to obey. It's easy for you to obey if you have attention to God. So tingnan natin to. Pwede kasi talagang sumusunod ka, pero hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo. Are you still here? But it's easy for us to obey with knowing what the Lord wants us for us. Proverbs 16 verse 20 says, whoever gives attention to the Lord's words prosper and blessed is the person who trusts in the Lord. So sinasabi sa atin, kapatid, makinig kang mabuti. Susunod ka, alam mong mahirap to, pero the Lord is with us. He makes you prosper. Hello? So without doing this, now this is a good evaluation. You're doing this, you're obeying the Lord. Ang tanong, you're obeying the Lord, nagpa-prosper ka ba? Kasi baka mamaya you're telling to yourself, you're obeying the Lord, pero baka di ka nagpa-prosper. Ibig sabihin, you're not paying attention. May pinapagawa si Lord sa'yo na di mo ginagawa. You're doing your own way. Are you still here? There's a story in the Bible in 1 Kings chapter 13, if I'm not mistaken. The story is, he was called a man of God. I was so sad when I read this passage. He was a man of God. And ang trabaho niya, kailangan niyang kausapin yung king at pagsabihan. Pagkatapos niyang pagsabihan yung king, kailangan niyang makinig sa instruction na to. Huwag kang kakain, huwag kang makikiinom, at huwag kang babalik dun sa dinaanan mo. That's the instruction ng Panginoon. And sad to say, there is an old prophet. He was described as an old prophet na minit itong man of God. The old prophet is saying to us, oy, this man of God, uy, inutusan ka pala ng Panginoon. Sabi niya, oo, tapos ko na yon. Sabi nitong old prophet na to, kain muna tayo sa bahay. Inom muna tayo, balik muna tayo sa bahay. Sabi nitong man of God, no. That's the exact instruction ni Lord sa akin na hindi ako pwedeng kumain, makiinom at bumalik. The description is old prophet. This old prophet lied. Sabi niya, hindi. Alam mo ba na kinausap ako ng anghel ng Diyos na sunduin daw kita at kumain tayo at makiinom ka sa bahay at bumalik tayo? Are you still here? But here's come the twist. So this man of God, because he knows that this is the old prophet, he go with that old prophet. Umuwi siya, the instruction, wag kang dadaan uli sa dinaanan mo pabalik. Umuwi siya kasama ng old prophet, kumain sila at uminom sila. And this old prophet prophesy to the man of God, you disobey me, kaya simula sa araw na to, hindi ka uuwi sa pamilya mo at hindi ka ililibing sa lahi mo. And when the man of God umuwi na siya, kinagat siya ng leon pero di siya kinain. Namatay siya. Grabe, tragic. Parang, of course. Sabi ko nga, of course, Lord. Old prophet yun eh. Pwede talaga akong makinig sa kanya. But listen, when God give instruction, that's the instruction. Are you still here? Are you still here? And that's the reason why God is telling to us, kapatid, when we go to NASA, when we go to the test, listen carefully and pay attention. Dahil bago ka dumating doon, may sasabihin si Lord sa'yo, may gagawin si Lord sa'yo. Ang purpose ng test, again, ang purpose ng test ay ilabas ang pinakamabuti at pinakamagandang version of who you are at pinakamalagong pananampalataya. So that's the good thing about NASA.
balik tayo dun sa verse. Ang sabi ng Panginoon, if you listen carefully, if you pay attention, the Lord said, I will not bring on you any diseases I brought to Egyptian, for I am the Lord who heals. You will experience that He is Jehovah Rapha when you listen carefully and pay attention to obey. Are you still here? Nang sinasabi sa atin, this Jehovah Rapha, who can heal you, who can be with you, listen, He can heal you whatever sickness or diseases do you have when you learn to listen carefully and pay attention. Ang sabi, hindi mangyayari sa inyo yung mga sakit na nangyari sa Egyptian. You know what happened to Egypt? Nagpadala si Lord ng 10 plagues, nagpadala si Lord ng 10 salot na naging dahilan ng sakit nila. You know why? Because they never listen, they never pay attention to the Lord. Ilang beses silang kinausap ni Moses pero di sila nakinig. And what the Lord did is, here's come the plagues, the 10 plagues. So importante to the God who is Jehovah Rapha that we listen carefully and pay attention to obey. Ngayon, ang tanong sa akin, Pastor, how come that the Lord declares or reveal Himself that He is Jehovah Rapha? Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? Mahirap sumunod. Mahirap makinig. And while you're listening to God, ang hirap nun. Ang hirap makinig sa Panginoon kasi may pinapagawa si Lord sa'yo na pwedeng lumalaban yung kalooban mo. May pinapagawa sa'yo si Lord, may sinasabi sa'yo si Lord na hindi matanggap ng kalooban mo, that it costs sometimes for us para masaktan, para madurog, para masugatan. But here comes Jehovah Rapha. While you are listening carefully to God, sagot ka ng Diyos kasi lahat ng sakit, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng pinagdadaanan mo, kayang pagalingin ng Panginoon. And while you're listening pa lang yun, nakikinig ka pa lang sa instruction, gawin mo to na, iwan mo to, puntahan mo to. Pwede next year, kakasakit ka. May gamot naman. Mahal ba? Oo, mahal. Listening pa lang yun. And here's come the degree and the command na kailangan nating sundin. So, ibig sabihin, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, along the way ng pagsunod natin sa Diyos, along the way ng paglakad natin kasama sa Panginoon, imposibleng hindi ka mahirapan, imposibleng hindi ka masaktan, imposibleng walang mawala sa'yo, imposibleng hindi ka makaramdam ng sakit at hirap. It is natural. And that's the reason why God is telling to us, I am Jehovah Rapha. That He is to restore, to repair, and to make you whole. Na habang sumusunod ka pala sa Panginoon, nire-restore niya sa iyo yung mga nawala sa iyo. Na habang sumusunod ka pala kay Lord, nire-repair niya lahat ng sira sa iyo. Na habang sumusunod tayo sa Panginoon, ginagawa kanyang buo. Pero masakit yun. Kasi may mga nakasanayan na tayo na naging okay na tayo doon. But here's come the Lord telling to us, I will put you to NASA. I will put you to test. And the reason bakit ko to gagawin sa'yo, it's because I want you to make whole again. Gusto ko tang ayusin, gusto ko tang buuin. So when we say Jehovah Rapha, is not being healed in our every diseases, but God is restoring us in every aspect ng buhay natin. Andiyan pa po ba kayo? Amen? Sino dito kung nakausap ka ng Panginoon? Konti lang. Mamaya pag-uwi mo, kausapin ka ni Lord. And that's the reason why Psalms 103 verse 2 to 3 says, praise the Lord.
my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heal all your diseases. Sometimes may sakit, may nararamdaman. Alam mo bakit? Tanong mo sa akin bakit? Di ka sumusunod. Pastor, nadapa kasi ako kaya masakit yung ano ko. Pwede. Jeremiah 33 verse 6 says here, nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security when we obey and listen carefully. Because that's the time He will prove it to us. You will experience that He is Jehovah Rapha. Amen. Tuloy pa natin to. And that's the good thing when we have pain. Because that pain is not for you to fix it. Because that pain that you experience, it is the Lord who can heal it. Amen? Kaya pala may Mara kasi may LM. Sabi niya doon, pag binasa natin yon, pumunta sila sa Mara, ang bitter-bitter. Kaya mo yung katabi mo, nandun sila ang bitter ng tubig, hindi yung katabi mo. Ang bitter ng tubig. Tapos pagdating nila doon sa LM, pambira may 12 spring. May 12 spring and 70 plus na palm tree. That sometimes the Lord allow you to go to Mara because that's your preparation, that's your exam, that's your test, because you are destined to go to Elim. Parang God is preparing you to the valley of the shadows of death for you to experience green pasture. Hindi natin ma-appreciate kung gaano katamis ang isang tubig pag hindi tayo nakatikim ng pait. Kaya nga sabi nila, pag kumain ka daw ng ampaletas, uminom ka ng tubig, ang tamis. Try nyo mamaya. Pabili ako sa asawa ko, sabi ko, bili tayong, gusto kong mapatunayan kung totoo to. Kung totoo talaga to. Bili tayong ampalaya. Sarado daw yung nagtitinda ng ampalaya. So hindi kami nakabili. At sinasabi sa atin, we cannot appreciate the things that we have unless we experience yung wala tayo nito. Amen? Hindi natin ma-experience na binibigyan tayo ng kagalingan ng Panginoon kung hindi ka dumaan sa sakit. Hindi natin ma-appreciate yung pagiging matibay mo kung hindi mo naranasang sumuko sa buhay. Hindi natin ma-appreciate ang magandang church na meron tayo kung hindi tayo dadaan sa ganito. Kaya pagbalik natin uli, ang sarap pala ng may aircon. Amen. Ang sarap pala ng tahimik kasi pag nandun tayo, parang pag nandun, lakas ang boses mo. Pero ngayon, parang okay lang. You know, I'm so blessed. Simula nung last Sunday, kasi di ba, pag nasa church tayo, it's too obvious for every one of us kapag naiinitan tayo. Tama? Kahit di tayo magsalita, nakikita talaga kasi walang bintana yung lugar natin eh. Yung mga tao, ganun magpaypay. Tapos ako parang, project aircon, please. Tapos last Sunday, walang nagpapaypay. That every one of us adjust to the situation. Na para bang walang nagsasabi na, Pastor, ang init dito. Okay lang yan. Pero nakasimangot, okay lang yan, Pastor, dito tayo. Are you still here? You know, I'm so blessed with my wife. Grabe yun. Kinausap niya lahat ng connection na pwedeng kausapin siya to talk to the people that we will have comfort. Sabi ko sa kanya, mahal, maganda yung ginagawa mo pero baka hindi tayo dyan gusto ni Lord dumaan. When I told her that, sabi niya, sige, baka habang wag naman. Ngayong buwan lang siguro. Wag naman. Anyway, so ang sinasabi sa atin, kailangan nating dumaan sa pait para makita natin yung tamis. Tingnan mo yung katabi mo. Okay lang yan. May tamis na naghihintay dyan. Huwag naman sobra ha. Nakaka-diabetic yun. Are you still here? And this is Jehovah Rapha.
That God will allow you to go to the test, that God will allow you to go to this NASA, not just to hurt you, not just to power trip, but the Lord brought you to this NASA because He is going to heal you. He's going to make you whole. He will make you repair and restore. Ibig sabihin, kapatid, idadaan ka ng Panginoon sa mahirap na sitwasyon kasi aayusin ka niya. Kasi pagagalingin ka niya. Kaya nga, ang tanong sa ating lahat ngayong araw na to, handa ka na ba? Handa ka na bang gumaling? Amen? Because if you are ready to experience that He is Jehovah Rapha, listen carefully. Amen. Listen carefully and what? Sabi niya doon, obey, pay attention to obey. And God, makinig ka mabuti. This is Jehovah Rapha. Na kayang magpagaling ng Panginoon ng kahit na anong sakit. Pero higit na pinapagaling ng Diyos ay yung ugat ng sakit. Yung pinanggalingan ng sakit. I don't know how God is dealing with us today. But I think the Lord is telling to us today, kailangan mong gumaling. Not just for the sickness or disease that you have, but the root of it, yung pinaka-pinanggagalingan nito. Because God will going to repair, God will going to fix us, to mend us, and to make you whole again. Kapag handa ka na, can you just close your eyes? And I want you to talk to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hura kandara baba shikarara kandara babaya kande. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos. Mabuti ka, Panginoon. I don't know kung anong journey ang meron ka today. I don't know kung anong tinatahak ng buhay mo ngayon. But one thing is for sure, if the Lord called you, if the Lord brought you to that scenario, kung pinapasunod ka ni Lord dyan, makinig ka mabuti, He will bless you, He will protect you, and He will fix you. Pero kung sinasabi mong ginagawa mo yan sa Panginoon, pero walang blessing, walang provision, I think you need to stop there. You need to stop to that. Because God is not, si Lord ay hindi sa paraan na gusto mo. Hindi si Lord ang mag-a-adjust sa paraan mo. Hindi si Lord ang mag-a-adjust sa sinasabi mo. But we will go to the place, to the road na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Listen to me. You will prosper. There will be a blessing. There will be provision. There will be healing. There is Jehovah Rapha who will be with us. Kapag tama, at ito yung pinapadaanan ni Lord sa buhay natin. And I want you to experience today that He is Jehovah Rapha. Na handa siyang pagalingin ka hindi lang sa nararamdaman mo, pero buuin ka niya uli. Ayusin niya tayo uli. Ilagay niya tayo sa kung saan tayo dapat meron. At kapag handa ka na doon, magsisimula yun ngayon. And pwede ba, sa oras na to, simulan mong papurihan ng Panginoon at tatayo tayong lahat. Because today, the Lord is in this place. Hindi to typical na lugar para sa atin. Hindi to yung typical na inaasahan natin. But you know, in this place, kayang gumalaw ng Panginoon at kayang kumausap ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ready your heart. Ready mo yung sarili mo. Kasi ngayong araw na to, hindi lang yung nararamdaman mo, kundi yung buong pagkatao at buhay mo, yung ugat ng pinanggagalingan nito,
there is always healing. Because He is Jehovah Rapha. Come on, church. Simulan mo magpuri sa Panginoon. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Ngayong araw na to, if you're telling to the Lord, if you are preparing yourself, if you are allowing the Lord, na Lord, pagalingin mo ko, ayusin mo ko, itama mo ko. We will do a gesture, a response to the word of the Lord. And if it's that you, pwede ba sa mga oras na to, I want you to step forward. And telling to God, Lord, here I come. Do whatever you want. Hakbang ka dyan sa kinakatayuan mo. You can go to this altar. You can go to the front. Come on, come on, come on, come on. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come on, come on. Just step. Hakbang ka lang, hakbang ka lang. Siguraduhin mong humakbang ka in a step of faith, a step of faith. That you are allowing the Lord, whatever it takes. I know it's hard. I know it's not easy. I know, mahirapan ka. I know masasaktan ka. Alam kong may mawawala, may aalisin, may tatanggalin. Alam kong mahirap to. But listen to me, He is Jehovah Rapha. He is Jehovah Rapha, that who willing by His nature to heal you. But not just to heal you, but to make you whole again. To restore what has been na inalis sa'yo, tinanggal sa'yo, kayang ibalik ng Panginoon sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Today, as you step forward,
sa pag isang step mo as a sign that you're allowing Jehovah Rapha to do something, na ilagay ka sa nasa. But listen, there's an instruction. Listen carefully and pay attention, because bago mo ito maranasan, may instruction sa Lord. And I will give you the time to talk to the Lord for a moment. Kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Makinig kang mabuti, kapatid. As you take this nasa, si Lord pa rin ang tutulong sa'yo. Si Lord pa rin ang magiging dahilan para magtagumpay ka. Si Lord pa rin who can heal you, who can make you whole. And that's what makes you stronger. That no matter what will happen in us, no matter pain, no matter what it takes, anumang sakit, anumang pait, anumang hirap at pasakit, tatayo at tatayo ka pa rin. It's because the Lord heals you. The Lord making you whole again, restoring you. Kapatid, si Lord pa rin ang kasama mo na tapusin ang test na to. At si Lord pa rin ang tagumpay mo, because He is Jehovah Rapha. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, you talk to the Lord right now. You talk to God. You speak to Him. Kung kailangan pasalamatan, kung kailangan papurihan, kung kailangan magsumbong, kung kailangan lumapit, kung kailangan magkwento, say it. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, oh God, oh God, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Lalagay natin yung kamay natin malapit sa ating mga puso. And I will pray for you today. Hallelujah. Father, we love you.
Mahal ka po namin at alam mo yan. Panginoon, salamat po sa oras na to, sa panahon na kung ano man yung nararanasan namin. Lord, salamat. Because I'm sure enough, di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan. At this time, sa lahat ng haharapin naming pagsubok, alam namin that you are Jehovah Rapha. Kakayanin namin because this adversity, this trial, these circumstances is just a test. Pinapalabas mo kung sino ang maayos at mabuti at malalim na pananampalataya mula sa amin. Lord, salamat. Because after all, wala kang balak na masama sa aming lahat, kundi mabuti sa aming mga buhay. So I pray today, Lord God, a different perspective, that every time we face adversity, trials, circumstances in life, Lord, salamat po. Dadaan kami dito at naniniwala ako, ikaw pa rin ang sasama sa amin. Ikaw pa rin ang maglalabas sa amin sa lugar na to. Na ang tanging may kakayahan para ayusin at itama kami ay ang Diyos na lumikha rin sa amin. Lord, salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Amen po. Sige po lahat ng na-bless, isang malakas na palakpak mong muli para sa Panginoon. Wow. Amen. What a powerful word today. Amen. Na talaga po, God is really talking to us. Amen. Napapasabi ka na, I want more. Amen po. Praise God. Amen. So, this time po, tayo po ay dadako sa pagbibigay po sa Panginoon. And I want you to open your Bible with me in Mark chapter 12, verses 41 to 44. It says here, Jesus sat near the temple collection box and watched as people put money into it. Many rich people put in a lot of money. Then a poor widow came and put into very small copper coins, worth less than a penny. Jesus called his followers to him and said, "This poor widow put in only 2 small coins, but the truth is, she gave more than all those rich people. They have plenty and they gave only what they did not need. This woman is very poor, but she gave all she had. It was money she needed to live on." And I know po that we are familiar in this passage. Amen? Naririnig po natin tong kwento na to na may kinalaman po sa pagbibigay. And through this story, let us know the answer sa tanong po na, what's your reason for giving? Pwede bang tanongin niyo pong katabi niyo, what's your reason for giving? Amen? So, natanong niyo na po ba or naisip niyo na po kung ano po ba yung main reason kung bakit ka nagbibigay? Natanong niyo na po. Amen. So, alam niyo po, I know na maraming beses na po natin itong narinig tong passage na to. No? Tungkol po sa isang widow na nagbigay po ng 2 small copper coins, tapos may mga mayayaman na nagbigay po ng napakalaking halaga. And maybe iniisip natin, itong story na to, itong passage na to, parang paulit-ulit natin naririnig. Pero, malalaman po natin no, na meron palang gustong ituro po si Lord sa atin pagdating po sa pagbibigay. And gusto niyo po bang malaman yun? Amen. Sabi po sa verse 41, Jesus sat near the temple collection box and watched. Tapos sabi po sa verse 43, talon po tayo, Jesus called his followers to him. And sinabi niya po sa kanila kung anong nakita ng Panginoon sa kanyang pagmamasid. At nakita niya po yung widow, nakita niya yung puso po ng babae, yung intention, yung motive po ng puso ng widow. So, doon natin makikita po na kaya pala, kapag nagbibigay po tayo, hindi natin kailangan magpanggap. Sino sa katabi, hindi mo kailangan magpanggap. Amen? Hindi po natin kailangan mahiya. Kasi wala naman pong ibang nakatingin sa atin, kundi ang Panginoon lamang. And even yung motive ng puso natin, nalalaman po ng Panginoon yan. Amen? Kaya po when we give back to God, ano ba talaga yung reason ng pagbibigay po natin? Para po ba masabing nagbigay ka?
Kasi kung ganun yung motive ng puso natin, wag na tayong magbigay. Amen? Or nagbibigay ka ba para magpa-impress sa katabi? May 1 million ako dito eh. Ganun po ba? Kung ganun ang motive natin, wag na lang tayong magbigay. Or para ba ipakita sa mga tao na para bang may pagmayabang ka ba? Okay? Or para ibalik ni Lord yung binigay mo. Ano po ba yung reason ng pagbibigay natin? Kaya kapatid, before we give back to God, tanungin po natin yung sarili natin, what's the reason for giving? Kasi sabi po sa verse 44, they have plenty and they give only what they did not need. This woman is very poor, but she gave all she had. It was money she needed to live on. Yung natitirang pera niya, yun na lang po yung makapag-survive sa kanya eh. Pero binigay niya lahat, kahit yun na lang po yung natitira sa kanya. Pero pag ibang tao yung sasabihin sa'yo, anong pagkain na lang sana binigay mo, din nabusog ka pa. Pero hindi niya po ginawa kasi iba yung puso ng widow. Kaya let us check po natin yung puso natin kung ano ba yung reason kung bakit tayo nagbibigay. Baka kasi nagbibigay tayo kasi may sobra ka. No? But that poor widow, she gave intentionally. Walang natira sa kanya dahil pinili niyang ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng meron siya. Amen? So this time po, I just want to share my testimony about giving po. And by the way po, sa mga di po nakilala sa akin, I'm Abby po. No? So, I was 14 years old po nung nakakilala po ako sa Panginoon. And that time po, dun ko po natutunan mahalin ang pagbibigay. Since then po, lagi ko pong nararanasan yung kabutihan po ng Panginoon. Naramdam ko po talaga na hindi po nagkukulang si Lord. Hindi lang po sa pagdating sa financial, pero sa lahat po na aspeto ng buhay ko. And marami po akong mga experience po kung paano po mag-provide po si Lord. Pero this time po, i-share ko po sa inyo kung ano ba yung mga nangyari sa akin na napakalaking impact po sa akin. Nung college po ako po kasi yung tipong anak na nahihiya po kung manghingi sa magulang ko. Hindi naman po sa pride po, pero nahihiya po talaga akong manghingi ng pera sa magulang ko kasi alam kong mahirap kumita ng pera. O dahil nakikita ko yung hirap nila kitain yung pera. Kaya po ang naging kaugalian ko, kapag kailangan ko ng pera, manghihiram ako. Ang sinasabi ko, mapahiram, ibabalik ko. Pero kahit hindi po nila ako sinisingil, sinasabi ko na ibabalik ko pa rin. And lagi ko pong dinadala kay Lord yung pangangailangan ko. Kapag meron akong pangangailangan, sinasabi ko sa Panginoon. At pag nagbibigay ako sa Kanya, hindi ako nagpe-pray kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng pera. Kundi lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, have your way and give me strength. Kasi po kung ako mahihiyain po ako manghingi ng pera sa magulang ko, nahihiya din po ako kay Lord banggitin yung katagang, Lord, pahingi ng pera. Or Lord, magbibigay ako sa iyo, ibalik mo sa akin to ng doble. But instead, sinasabi ko kay Lord, Lord, have your way and give me strength. Because I know, He knows exactly what I need. At alam ko, gagawa siya ng way. At kapag nandun na, I need that strength to get and receive that. Amen. And truly, God made a way po. Kasi una, may nagpaaral po sa akin hanggang first to third year college. So, that time po, tumira po ako sa isang tao. Nag-alaga po ako ng lola. Mayaman po yung tao na yon. Ginamit po siya ni Lord. Na sabi ko, Lord, gusto ko na ikaw mag-provide, ikaw mag-support sa pag-aaral ko sa kolehiyo. At binigay na po yun. Pangalawa, nung fourth year po, umalis na po ako doon. Pero nagamit ko po yung naipon kong allowance. Kasi second year and third year college, pandemic po. Wala pong pasok. Pero tuloy-tuloy po yung allowance ko. Kaya po, hindi po ako nahirapan. Nagamit ko po yun ng fourth year po ako. Wala po ako naging problema during my college days. Provided talaga po lahat ni Lord kasi binigyan niya ako ng lakas para makayanan po ang lahat. And by the way po, I completed my bachelor's degree in secondary education. And after ko pong makagraduate, I pray na, Lord, bigyan mo ulit ako ng lakas na i-provide mo yung kakailanganin ko sa review sa board exam. Kaya po, every time na dinadaan ko po yun sa pagbibigay sa Panginoon. No, yung mga kahilingan ko, dinadaan ko po sa pagbibigay. Kaya po kahit sa board exam, sinagot po ni Lord lahat mula review center, pamasahe, bahay, scholarship po. Sa Olonga pa po yun. No, kasi po, binigyan po ako ni Lord ng trabaho. Nag-tutor po ako. English tutor, all subjects po, tinuturo ko sa mga bata. And then, Monday to Friday, nag-tutor po ako. Weekends,
pumapasok po ako sa review center. Kaya po, hindi po ako nanghingi o nanghiram po kahit kanino. Si Lord po talaga ang sumagot na lahat. And nung board exam po, praise the Lord kasi naka-isang take lang po ako. Kasi nakapasa po ako by God's grace. Kaya po, isang licensed professional teacher na po ako noong 2023. Kaya po, bawat pangangailangan ko, dinaan ko po sa pagbibigay sa Panginoon. Kasi nakikita ko na para sumakses ka sa life, be faithful to God pagdating sa pagbibigay hanggat may lakas at buhay ka. And after passing po, akala ko nga po pagkatapos kong pumasa, magiging tambay po ako sa bahay. Pero hindi po nagtagal, nakahanap po agad ako ng trabaho. Praise God po. Tinanggap po ako bilang high school teacher po sa public school at hanggang ngayon po nagtuturo po ako. Amen. Maging po sa hanggang ngayon din po nagtututor po ako. Monday to Friday nagtuturo ako, weekends nagtututor po ako, and at the same time nagma-master po ako. So, parang kamusta ba ako? Okay pa naman po ako, no? May social life pa naman po ako. Pero nakakapagod po minsan magtrabaho, pero mas nangingibabaw sa puso ko yung joy. Amen. Kasi yung dating nahihiyang humingi, ngayon nakakapagbigay at nakakatulong na sa pamilya. Kaya po, totoo po yung sinabi po ni Pastor Renz po, no? Last Sunday, no? That where God leads, He provides. At bago ko pa kailanganin, may sagot na yung Panginoon. And that's why my prayer, simple, Lord, have your way, give me strength, and let your will be done. And until now, I'm so grateful na ang Panginoon po, no, faithful noon, faithful po ngayon, at faithful magpakahilanman. Minsan po, nagsasabi ako na, Lord, deserve ko ba ang lahat ng to sa lahat ng nangyari sa buhay ko? Deserve ko ba to? Pero hindi mababago ang pagiging faithful ng Panginoon. He's faithful talaga. Now, kaya po, no, pag nagbibigay po tayo sa Lord, sana po magbigay po tayo hindi dahil may kailangan tayo, kundi dahil alam natin na deserve ito ng Panginoon at manatiling tapat sa Kanya. And we know na hindi madamot ang Diyos. Pag nagbibigay tayo, hindi tayo maubusan o mahihirapan. No? Kasi po si Lord ang sagot po ng lahat ng pangangailangan natin. At bago pa natin kailanganin isang bagay, nakahanda na ang sagot niya. Kung naging tapat tayo sa pagbibigay, makikita natin na mas higit siyang tapat sa pagbabalik. Now, mga kapatid, if you don't yet understand the meaning of giving back to God, it's okay not to give right now. Pero kapag nakita mo yung halaga ng pagbibigay, do it with joy and give back to God with a cheerful heart. Amen? Kaya this time po, hawakan po natin yung offering, yung tithes and offering natin for the Lord. And let's pray for it. Amen. Sige po, pwede po bang lahat tayo po ay tumayo habang hawak po natin yung ikapo para sa Panginoon. Let's pray for it. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you for your goodness and faithfulness, O God. Lord, alam namin na lahat ng meron kami, O God, Lord, galing sa iyo. At lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon. Kaya Lord, this time, binabalik po namin ang aming ikapo, ang aming handog bilang pagsunod at pagsamba po sa iyo. At Lord, patuloy na tanggapin mo po ito, paging dapatin mo, Lord, pakalinisin mo, Panginoon, and bless these tithes and offerings, O God, so that they may be used for the expansion of your kingdom, the support of your church, and the blessing of those in need. Hallelujah. Lord, continue to pour out your provision, yung favor mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. Lord, ikaw pong magbalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. And may we always give not out of obligations, but with cheerful and grateful hearts, O God. Lord, we honor you with our giving, and we trust you with all our hearts, O God. This is all our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko.